Bakit walang nanonood sa videos mo? Alamin ang 5 major reason. Hi everyone! Ako si Michelle Garcia, at ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang vlog ni Josel Resiles tungkol sa 5 dahilan kung bakit walang nanonood sa mga videos mo. Alam kong marami sa inyo ang nagsisimula pa lang sa YouTube at medyo mahirap papalaguin ang inyong channel. Kaya naman, ginawa ni Josel ang video na ito para matulungan kayong malaman kung bakit kaunti pa lang ang views ng videos nyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ito para panghinaan kayo ng loob. Ang totoo, excited pa nga ako para sa inyo dahil ang mga tips na ito ang magiging gabay nyo para mas gumanda pa ang inyong mga videos. Tandaan nyo, lahat tayo nagsimula sa wala. Ang importante, gusto nating matuto at gumaling. Kung gusto nyong dumami ang views ng videos nyo, panoorin nyo lang ito hanggang dulo. Alam nyo ba, isa sa mga sikreto para magkaroon ng maraming viewers ay ang abilidad nyong makipag-usap sa kanila na parang kaibigan. Isipin mo na lang, parang nakikipagkwentuhan ka lang sa best friend mo habang nagre-record ka. Yung tipong casual lang, parang kausap mo ang kapatid o kaibigan mo. Kapag ganito kasi, mararamdaman ng viewers na totoo ka at parang kaibigan ka rin nila. Mas magiging masaya panoorin ang videos mo kung ipapakita mo yung totoong ikaw. Yung energy na ipinapakita mo sa mga kaibigan mo, ilabas mo rin yan sa videos mo. Hindi mo kailangan magpanggap. Be yourself lang, kasi yun ang maganda sa'yo. Laging kausapin ang viewers na parang kaibigan mo sila. Magtanong ka tungkol sa topic mo, mag-reply ka sa comments nila, at magpasalamat ka sa kanila sa panonood. Kapag naramdaman ng viewers na parang kilala ka na nila, mas magugustuhan nila ang mga videos mo, at patuloy silang manonood. Isipin mo na lang, mas may enjoy mo ba ang pakikinig sa isang tao na parang robot kung magsalita, o yung taong parang kaibigan mo lang na nakikipagkwentuhan? Siyempre, yung pangalawa, di ba? Kaya naman, always remember to be relatable and engaging. Huwag kang matakot magpakatoo sa harap ng camera. Ipakita mo yung mga ngiti mo, yung mga gestures mo, at yung mga reaction mo. Yung mga simpleng bagay na yon, malaking impact na sa viewers mo. At higit sa lahat, maging sincere ka sa pakikipag-usap sa kanila. Huwag mong isipin na nagsasalita ka lang sa harap ng camera. Isipin mo na nakipag-usap ka sa mga totoong tao na may totoong nararamdaman. Kapag ginawa mo yon, sigurado akong magugustuhan ka ng viewers mo at babalik-balikan nila ang mga videos mo. Alam mo ba na ang editing ay isang malaking factor sa success ng isang YouTube video? Hindi sapat na maganda lang content mo, dapat maganda rin ang pagkakalatag nito. Isipin mo na lang, parang pagluluto yan. Kahit gaano kasarap ang mga ingredients mo, kung hindi mo naman niluto ng maayos, hindi magiging masarap ang kalalabasan. Ganon din sa YouTube. Kahit gaano kaganda ang content mo, kung hindi maganda ang editing, hindi ma-enjoy ng viewers mo. Kaya naman, huwag mong maliitin ang power ng editing. Maraming paraan para mas mapapaganda ang editing ng videos mo. Una, magdagdag ng sound effects. Nakakapagdagdag ito ng buhay at excitement sa videos mo. Halimbawa, kung nag-u-unbox ka ng isang product, maglagay ka ng sound effect na parang exciting yung pagbubukas mo. O kaya naman, kung nagkukwento ka ng nakakatawang experience, maglagay ka ng sound effect na parang tumatawa. Pangalawa, gumamit ng animated icons o text para ma-emphasize ang mga sinasabi mo. Halimbawa, kung nagbibigay ka ng tips, maglagay ka ng icon na parang bumbilya para mas makuha ang attention ng viewers mo. O kaya naman, kung nagkukwento ka ng isang pangyayari, maglagay ka ng text na naglalarawan sa nangyayari. Pangatlo, gumamit ng transitions tulad ng zoom para ma-emphasize ang mga puntos mo. Halimbawa, kung nagbibigay ka ng isang importanteng punto, mag-zoom in ka sa mukha mo para mas makuha mo ang atensyon ng viewers mo. Ang mga maliliit na detalye o elements na idinadagdag mo sa video ay nakaka-catch ng attention ng viewers at mas tatapusin nila ang buong video. Kaya naman, huwag mong maliitin ang power ng editing. Maglaan ka ng oras para matutunan ang mga basic editing techniques at siguradong mas mapapaganda ang kalidad ng videos mo. Chapter 3, Hindi ka nakikinig sa iyong viewers. Ang mga viewers mo ang bumubuo sa channel mo. Sila ang dahilan kung bakit ka patuloy na gumagawa ng videos. Kaya naman, mahalagang pakinggan mo sila at bigyan mo sila ng importansya. Paano mo malalaman kung ano ang gusto ng viewers mo? Simple lang,
Basahin mo ang mga comments nila. Alamin mo kung ano ang mga sinasabi nila, kung ano ang mga gusto nila, at kung ano ang mga ayaw nila. Dito mo malalaman kung ano ang mga dapat mong ipagpatuloy at kung ano ang mga dapat mong baguhin sa mga videos mo. Bukod sa pagbabasa ng comments, pwede mo ring tingnan ang analytics ng channel mo. Alamin mo kung ano ang mga videos mo na may pinakamaraming views. Ito ang mga videos na nagustuhan ng viewers mo, kaya naman, pwede kang gumawa ng mga content na related dito. Huwag kang matakot magtanong sa viewers mo kung ano ang gusto nilang makita sa channel mo. Pwede kang maglagay ng poll sa community tab mo, o kaya naman, magtanong ka sa dulo ng videos mo. Tandaan mo, ang pakikinig sa viewers mo ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa kanila. At kapag naramdaman nilang pinapakinggan mo sila, mas lalo silang magiging loyal sa channel mo. Chapter 4, Hindi searchable ang iyong videos. Isipin mo, parang tindahan ang YouTube channel mo. Para makapasok ang mga customer at bumili ng produkto mo, kailangan madali nila itong mahanap. Ganon din sa YouTube, para mapanood ng mga tao ang videos mo, kailangan madali nila itong mahanap sa search results. Paano mo gagawing searchable ang videos mo? Una, gumamit ng mga relevant keywords sa title, description at tags ng video mo. Halimbawa, kung ang video mo ay tungkol sa pagluto ng adobo, siguraduhin mong kasama ang mga salitang adobo recipe, how to cook adobo at easy adobo recipe sa title, description, at tags mo. Pangalawa, gumawa ng mga videos na maraming gustong panoorin. Alamin mo kung ano ang mga trending topics sa niche mo at gumawa ng video tungkol dito na may sarili mong twist. Halimbawa, kung ang niche mo ay beauty at trending ang Korean makeup tutorial, pwede kang gumawa ng video na Korean makeup tutorial for beginners o affordable Korean makeup products. Pangatlo, maging consistent sa pag-upload ng videos. Kapag regular kang nag-upload ng videos, mas malaki ang tsansa na ma-index ng YouTube algorithm ang channel mo at lumabas sa search results. Tandaan mo, ang paggawa ng searchable videos ay parang paglalagay ng karatula sa tindahan mo. Kapag malinaw at madaling basahin ang karatula mo, mas madali itong makikita ng mga tao at mas malaki ang tsansa na papasok sila sa tindahan mo. Chapter 5, Hindi ka nag-e-experiment. Ang YouTube ay isang platform na patuloy na nagbabago. Kaya naman, mahalagang maging open ka sa mga bagong ideya at huwag kang matakot mag-experiment. Subukan mo ang iba't ibang uri ng content. Huwag kang matakot lumabas sa comfort zone mo. Halimbawa, kung sanay kang gumawa ng vlog-style videos, subukan mong gumawa ng tutorial videos, DIY videos, o educational videos. Subukan mo ring mag-experiment sa editing style mo. Maraming iba't ibang editing styles na pwede mong subukan tulad ng time-lapses, slow motion, A-rolls, o montages. Alamin mo kung ano ang pinaka-epektibo para sa content mo at sa mga viewers mo. Huwag kang matakot magkamali. Ang importante, natututo ka sa mga pagkakamali mo at patuloy kang nag-i-improve. Tandaan mo, ang pag-experiment ay isang paraan para ma-discover mo ang full potential mo bilang isang content creator. Kaya naman, huwag kang matakot sumubok ng mga bagong bagay at mag-isip ng mga creative ideas. Balikan mo na ang iyong channel ngayon at i-check kung ano pa ang dapat baguhin upang sabay tayong magpaangat ng views. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa sa journey na ito. Marami sa atin ang nagsisimula pa lang at patuloy na natututo. Sana nakatulong ang video na ito para malaman mo kung bakit kaunti pa lang ang views ng videos mo. Tandaan mo, ang importante ay patuloy kang mag-improve at mag-enjoy sa paggawa ng videos. Huwag kalimutang mag-thumbs up kung nagustuhan mo ang video at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-click ang red button sa ibaba at ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panood. Kita-kits next week. Lagi mong tatandaan na ikaw ay special, kaya laging magdala ng ngiti sa